Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Sa ngayon nga ay maliwanag naman na OKC ang best team sa buong NBA. At the moment, hindi nga natin alam kung ito pa din ba ang kaso pagpatak ng Abril o ng Mayo. Subalit sa ngayon ay magmumukhang hater lang nga tayo kung hindi natin sasabihin na sila ang best team sa NBA sa record of 15 wins and only 1 loss. At wala pa nga ang kanilang second best player Jaylen Williams. Sa sobrang galing nga nila ay most of the time ay hindi na kinakailangan ng reigning MVP SGA na maglaro ng fourth quarter. Tila ba hindi nga sila nasasagad mga kaibigan at malayo pa ito sa kanilang full potential. Ganun pa man ang number 2 seed ay bukas nga sa ngayon. So far ay hawak ito ng Denver Nuggets na may record na 11 wins and 3 losses. Ang Houston Rockets naman ang number 3 seed with 10 wins and 3 losses na record at 4th seed naman ang Lakers with 11 wins and 4 losses. Ang Spurs ay andyan lang din with 10 wins and 4 losses na record. Subalit with Wemby, Castle, and Harper out sa lineup, medyo questionable pa nga sa ngayon kung mapapanatili ba nilang maganda ang kanilang record. Lalo na't may kalakasan din nga ang mga team na makakaharap nila sa mga susunod na linggo. Sa ngayon, ang may best chance na makuha ang number 2 seed ay ang Los Angeles Lakers dahil kung titingnan mo nga ang schedule nila, ang next 11 games sila ay halos lahat laban sa mga team na nasa labas ng top 10 ng West at ng East. Kompleto din nga ang kanilang lineup ngayon. Bukod nga sa kakabalik lang ni LeBron James, wala nga silang injury mga kaibigan sa kanilang team. Naglalaro si Luka Doncic at an MVP level. Si Austin Reaves ay pasok sa top 10 ngayon sa points and assists per game at maganda din nga ang kanilang chemistry sa ngayon at wala silang outside drama o distraction sa team. Ang Denver Nuggets naman, as long as naglalaro nga si Nikola Jokic, tulad ng pinapakita niya ngayon ay hindi natin pwedeng alisin ng tsansa na sila ang maging best team sa buong NBA. Last year nga ay akala ng madami ay nakita na natin ang peak Nikola Jokic. Subalit ngayong season nga ay mas maganda pa ang kanyang performance, averaging 29 points, 13 rebounds, and 11 assists per game on 65% shooting sa field. Naipwersa nga nilang OKC sa Game 7 despite the injuries of MPJ and Aaron Gordon nung playoffs. Ngayon with the addition of Cam Johnson, Jonas Valanciunas, Tim Hardaway Jr. at Bruce Brown, walang rason para hindi sila makonsider bilang most dangerous team lalo na tuwing playoffs. Habang Houston Rockets naman ay may magandang run ngayon, 10 wins in just 11 games. Wala silang player na nagpapakita ng MVP level stats on a consistent basis. Subalit ay may multiple all-star caliber players naman sila at mga solid role players na lahat masipag sa depensa. Kaya naman kaya nilang sabayan ng athleticism ng kahit na sinong team. Kaya nilang maglaro ng fast-paced and slow-paced offense kung saan mangangalabaw naman si Şengün at mag-ISO si KD. Tangi ang kanilang shooting ang concern ng madami sa team na ito. Ang mga team na nabanggit natin ay lahat in running sa ngayon para sa second best team sa West. Kayo ba mga kaibigan, sino ba sa palagay ng second best team sa Western Conference sa ngayon?